Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emmy. Hindi ko po ito totoong pangalan. Napasulat ako ng kwento gawa ng gusto kong mabigyang buhay ang naging karanasan ko noon. 16 na taong gulang ako ng mga panahon na ito. Hanggang second year high school lamang ako. Gawa ng namatay ang tatay ko na siyang nagtataguyod sa akin. Iniwan kasi kami ng nanay at sumama sa iba. Ang masaklap, ang sinamahan pa nito ay ang kapatid ng tatay ko. Hindi naman naging mabigat para sa akin ito gawa ng hindi naman sila naging kasada ng tatay. Pero nakakahiya lamang isipin na halos buong nayon noon sa lugar namin sa liblib ng Iloilo. Kami na lamang ang pinag-uusapan. Hindi ko nga magawa noong makipagkaibigan. Nag-aalangan ako at baka may mabanggit pa ang kung sinong makakasalamuha ko patungkol sa naging sitwasyon ng pamilya namin. Madali pa naman uminit yung ulo ko. Baka makapatay pa ako noon. Kung kaya naman minabuti kong mapag-isa noon sa mamunting bahay namin sa gilid ng bundok. May lupain naman kami na masagana sa mga tanim. At ito ang naiwan ng tatay ko. May mga kamote dito at 2 klase yun. Kamoteng kahoy at kamoteng baging. Bukod pa dyan ay may maliit na bahagi kami ng palayan. May maisan. Tapos may mga gulay na iba-iba. Sobrang sipag kasi ng aking ama. Kahit papaano'y nakakaraos talaga kami. Pero noong magkasakit ito sa baga unti-unti siyang nanghina hanggang sa bumigay na ang kanyang katawan. Cancer daw sa baga ang sakit ng tatay ko. Ako nang humalili sa kanya, kaya napatigil ako sa pag-aaral. Kung tutuusin ay pwede naman sana kaso wala nang mag-aalaga sa lupain. Iniisip ko na lamang noon na balang araw ay makakapag-aral din ako. Matapos ko man lamang ang high school ay sapat na sa akin. 2 taon mula nang mamatay si tatay. Patuloy ako sa pamumuhay. Ang hindi ko lang inaasahan, may mangyayari pala na masasabi kong iba sa mga naranasan ng karamihan. Sa natatandaan ko, nagtungo ako noon sa likod. Gabi yon gawa ng magbabawas ako. Wala kaming palikuran at doon lamang sa liblib nagbabawas. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagkakaupo doon sa isang malaking bato, may napansin akong liwanag. Yun bang nagpapalipat-lipat ito na parang tao na may bitbit na ilaw o sulo. Napalapit pa nga ako noon gawa ng patungo sa akin ang liwanag. Pero ganun na lang ang pagtataka ko. Nang makita kong apoy yun, pero walang tao. Bilog na bagay ito na binabalot sa apoy. Tapos ay bumabangga-bangga ito sa mga puno ng saging. Isipin niyo, hindi man lamang nasunog ang mga unas ng saging nun. Doon ko naisip kaagad, Sir Seth. Isa itong San Telmo. Natakot ako pero nanatili lamang ako sa lugar. Minamasdan ko lamang yon na humahampas sa mga puno na parabang naglalaro ito. Hanggang sa namatay ang apoy. Kumalma ako. Pero maya-maya pa, bigla na lamang muli itong umapoy sa mismong harapan ko. Sa mismong tapat ko na yon. Mga 1 di pa lang ang layo. Hindi talaga ako nakagalaw. Nabalot ako noon ng matinding pagkatakot. Hindi gumagalaw yung bilog. Nakatirik lamang ito sa harapan ko. At kitang-kita ko ang apoy nitong
nagpapabago-bago ng kulay. Nagiging pula, dilaw at asul. Hindi ko alam kung bakit nasa harapan ko yon. Hanggang sa marahang humina ang apoy. Doon, Sir Seth, nakakita ako ng parang itsura o kawangis ng isang bata noon. Tama kayo nang narinig. Bata ito. Parang aparisyon lang. Pero malinaw naman sa akin ang detalye niya. Sir Seth, hindi nalingid sa kaalaman natin ang San Telmo. May iba't ibang paliwanag kung bakit nagkakaroon ng ganito. May sa kababalagan, may siyensya din. Kung sa siyensya, dulot lamang ito ng reaksyon ng kemikal sa paligid natin. Lalo na kapag masagana yung methane sa lugar. Pero kung sa kababalaghan naman, kaluluwa umano ito ng isang taong pinatay. Tapos ang dugo nito ay hindi nilinis o hindi man lamang nagalaw doon sa lugar kung saan ito namatay noon. Yung tipong namuulang. Yung iba naman sabi, laruan daw ito ng mga elemento. Batay sa mga paliwanag na ito, isa lang ang naging tugma sa akin noon. Laruan yun ng elemento. Kahit na aparisyon man ng bata ang nakikita ko noon, malakas ang kutob ko na hindi ito tao. Sa postura pa lang, kakaiba na. Yung mga mata, parang sa pusa. Hindi ko mawari kung tiyanak ba o impacto yon. May kulay abo ito. Tapos yung buhok ay parabang buhok ng sinaunang tao. Gutay-gutay na parang hindi naliligo. Nakatitig lamang ito sa akin. At nasa tabi niya ang San Telmo. Ang nakapagtataka pa dyan ay yung mga paa niya. Hindi nakasayad sa lupa nun. Nakalutang siya pero makikita mong parang may inaapakan. Grabe ang dasal ko nun. Na sana'y walang mangyaring hindi maganda sa akin. Na sana maligtas ako sa kung anong nasa harapan ko. Yung mahirap pa kasi ng mga sandaling yon. Nakapantalon ako. Mahirap gumalaw habang nasa ganun akong estado. Isipin niyo, Sir Seth, nakapantalon ako, di ba? Tapos dumudumi. Pagtanggal pa lamang o pagsuot ng pantalon hirap na ako nun. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla yung nawala. Doon na ako nakahinga ng malalim. Parang doon ko na rin naisip na sa tagal ng panahon, meron palang ganun sa likod ng bahay namin. Doon ko palang kasi unang beses nakita yon. Ilang beses na akong lumalabas sa gabi pero wala naman akong nakikita . Isa pa, hindi ako masyadong interesado noon sa usaping lamang lupa. Kung mga aswang pa yan, siguro magkaka-interes ako gawa ng laganap naman talaga mga ito sa Isla ng Panay. Umuwi ako noon. Tiningnan ko pa sa bintana ang pinanggalingan ko nang makarating ako sa amin. Humiling ako dahil hindi ko talaga lubos mapagtanto na mararanasan ko yung bagay na yon. Akala ko yun lang. Akala ko yun lang ang unang pagpaparamdam ng nilalang. Akala ko doon ko lang siya makikita. Na nagkataon lang siguro na namasyal ang animal na yon at kasalukuyan akong naroroon. Pero mali ako, Sir Seth. Simula pa lang pala yon. Naging sunod-sunod na ang pagpapakita ng San Telmo. Kasama ang batang katabi niya. Minsan, liwanag lang ang nakikita ko. Banaag na gumagalaw sa liblib. Tapos minsan naman ay nasa ibabaw ng mga puno. Umaabot ang mga ito sa dulo talaga ng puno. Tapos namamatay at biglang susulpot na naman sa ibaba. Walang problema kung hanggang doon lang. Hanggat hindi ako inaano at hanggang sa malayo ko lamang nakikita yon. Okay lang naman, di ba? Yun nga lang,
Isang gabi noon, hindi ako makatulog at hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog pero nag-aalindasay ang katawan. Yung parang hindi napapakali. Pawisan ako kahit na alam kong malamig ang panahon. Buwan ng Disyembre ito at talagang mahamog pa sa lugar namin noon. Malit lang din yung bahay namin. Kwadrado na gawa sa semento. May berandang gawa sa kawayan na may bubong na pawid. Nasa timog banda ito naroroon. Bale, nakapatagilid ang forma ng bahay. Sa silangan kasi, ito na yung pababa ng nayon. Masisilip lamang sa bintana ang mga bahay sa baba. Ganon din ang malawak na sakahan na may palayan. Naroroon ang lupain o taniman ng tatay ko. Dito kasi sa paligid ng bahay, mga saging lamang at niyog tapos may masukal na parte kung saan naman dito makikita ang makakapal na kawayan at nakabunga dito sa beranda banda. Gawa ng hindi talaga ako noon nakakatulog at ultimong pagkaantok ay hindi ko naramdaman. Lumabas ako noon. Sinindihan ko ang gasera na nakasabit sa may beranda. Pero wala naman akong makita gawa ng sobrang mahamog din ng lugar. Humahamog talaga sa amin banda pero masyado yung malala. Yung kawayan na hindi ko na nga makita pero pinili ko pa rin tumambay doon sa berandang yon. Walang ano-ano. Bigla na lang akong nakarinig ng hagikik. Hindi ko alam kung tunog bata ba yon o parang galing sa isang pusa. Hanggang sa may napansin akong liwanag. Alam kong galing na naman ito sa San Telmo. Bagamat hindi masyadong klaro sa akin yun gawa ng hamog. Pero sumasayaw ang liwanag na ito. Kasabay naman noon ay patuloy kong naririnig ang hagikik niya. Hanggang sa nagulat na lamang ako na yung hagikik na yon nasa gilid ko na. Paglingon ko dito, nakita ko ang bata. Nanlaki ang mga mata ko, sir, at gawa ng buhay na buhay ito. Para talaga siyang totoo. Hindi na yun tagusan ang tingin ko sa kanya. Hindi na siya parang aparisyon lang. Basta kung ilalarawan ito, siguro nasa batang paslit na nag-iedad 3 taong gulang. Ganon na ganon. Aminado akong pangit siya. Pero alam mo yung pangit na hindi nakakatakot. Siguro dahil nga nakangiti yon. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ba ako pero yun po talaga yung unang tinanong ko sa kanya. Nakatitig lamang siya. Walang emosyon. Ano bang kailangan mo? Bakit lagi kang nagpapakita at nagpaparamdam sa akin? Hindi talaga siya gumagalaw. Maya-maya ay bumuka ang bibig niya. Tawa ng tawa. Nakakapangilabot yung pagtawa niya. Maya-maya ay naging seryoso ang mukha nito. Tumalikod at kalmadong naglakad. Naglaho na lamang ito sa hamog na lumalawig sa buong paligid. Napangangan na lamang ako noon. Balot na balot ako ng pagtataka at hindi ko alam kung bakit lumapit ito sa akin. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong magtanong kung anong dahilan sa kung bakit ito nagpaparamdam. Pero naisip ko din na baka walang maniwala. Isa pa, nahihiya din ako buhat nang umiiwas talaga ako sa mga tao, di ba? Hanggang sa isang hapon, habang nasa umako noon at nagtatanim ng mga munggo, napadaan ang matandang kilala sa lugar bilang albularyo. Etong tao lang yung isa sa mga bumabati sa akin, Sir Sat. Bilang lang. Halos lahat kasi nang naroroon para bang suplado ang mga ito. Kumakaway naman ako sa kanya. Doon ko naalala yung nangyari sa akin.
At sa tingin ko ay masasagot talaga ako ng matandang yon. Pangalanan na lamang po natin siyang Mang Saroy. Tinawag ko ito. Tumigil ito sa paglalakad. Nagbago pa nga ang isip ko nun, sabi ko, wag na lang. Pero nakatitig ito sa akin ng may pagkaseryoso. Hanggang sa lumapit ito at sinabing ano bang sadya ko nun. Unang beses niya pa daw marinig na sinangbit ko siya nun. Unang beses din niyang naramdaman na parang gusto ko siyang makausap. Kasi po, may nagpapakita po kasi sa akin lagi. Bata po, may kasamang San Telmo. Gabi-gabi po kasi. Basta para pong tiyanak yung itsura niya. Napayuko naman ako matapos ko magsalita. Ito namang matandang si Saroy. Hindi ka agad kumibo nun. Pakiwari ko ay nagtataka pero hindi ko siya magawang matitigan. Aba, nagpaparamdam pala muli. Sa inyo banda? Nakakatuwa. May nagreklamo na rin sa akin na ganyan. Kamuntikan nga yung mabaliw kasi nga hindi na siya nakakatulog. Pero doon naman yun sa kabilang banda. Maliit ka pa nun. Hindi ako sigurado iho sa kung ano ang sadya niya sa'yo pero yung una kasing may lumapit sa akin umalis na lamang yun sa lugar. Tapos nabalitaan kong mayaman na daw. Duda ko may binigay sa kanya yung bata Siya sige. Dadalaw ako mamayang gabi sa inyo. Aalamin natin kung bakit ha. Maraming salamat sa pagbati mo iho. Kala ko masama yung ugali mo Matapos makapagsalita ni Mang Saroy, umalis na ito. Ako naman noon ay nakabuntot lamang ng tingin sa kanya. Hindi ko lubos sa kalain na may nakakita na palang iba doon sa bata. Tsaka mukhang maganda ang dulot nito. Lalo na sa sinabi ng albularyo. Tinapos ko ang trabaho ko noon. Halos takip silim na akong nakauwi. Dumaan pa kasi ako sa isang ilog sa amin tapos naligo ako doon. Malit na ilog lang ito na may dam tapos ito ang nagsusupply ng tubig sa palayan. Nung nasa bahay ako noon, naghanda na ako na makakain. Nagkatay ako ng manok. Nagsaing ng mais at dinamihan ko ng konti. Pasado alas 7 dumating na si Mang Saroy. Nakangiti ito at tumupo yun sa may beranda. Sinabi kong ipinaganda ko siya. Kaya doon na siya maghapunan. Bagamat kumain na ito sa kanila, pinaunlakan niya pa rin yung pagkain na yon. Habang kumakain nun, nagtatanong siya kung saan ko lagi namamata ng bata na may kasamang San Telmo. Itinuro ko naman sa kanya ang likod ng bahay. Doon sa may kasagingan banda. Minsan ay nakikita ko lang ang liwanag pero alam kong ito pa rin yung San Telmo na may kasamang bata nun. Pagkatapos kumain ay tinungo niyang likod ng bahay. Nakabuntot lamang ako sa kanya. Tinatanaw niya ang kabuuan ng lugar. Wala naman akong napapansing presensya ng elemento. Pakiramdam ko'y dumadayo lamang ito dito. Ang tingin ko lang ikaw talagang sadya niya. Kailangan nating malaman kung ano ang pakay. Kung positibo ba o hindi. Gawa ng minsan may pagkapilyo yan Pero ang ganitong elemento talaga iho. Kapag nasa paligid sobrang swerte sa buhay. Hindi nga lang kaaya-aya yung pagbungad dito pero wag na wag nating itataboy Matapos makapagsalita nito ni Mang Saroy, bumalik kami sa bahay noon. Ayon pa sa kanya, magpapalipas daw siya ng umaga sa amin. Gagawin niya ito sa loob ng 3 araw. Unang pagkakataon na daw ang mga sandaling yon. Hinayaan ko siya. Hinantay ko ding magpakita na ulit ang liwanag. Nakaidlip na lamang ako noon sa kakaantay. Ginising ako ni Mang Saroy na madaling araw. Ayon sa kanya, totoo umano ang sinabi ko. Nagpakita umano yung bata na nakikipaglaro sa San Telmo. Umiiling si Mang Saroy.
At pakiramdam niya ay ibibigay umano ng batang yon ang San Telmo sa akin. Baka gustong ipagkatiwala ito. Tinanong ko siya kung anong gagawin ko sa San Telmo. Nahahawakan ba ito umaapoy naman yon. Ngumiti at tumango si Mang Saroy. Hindi daw nakakapaso ang San Telmo. Kung sa tingin ko ay umaapoy ito. Pero singlamig lamang yun ang karaniwang bato kapag nahawakan ko na. Hindi ba daw ako nagtataka? Dapat nasunog na yung mga sagingan kung may apoy pa itong karaniwan lang. Ano pong gagawin ko doon, Mang Saroy? Tinapik ako ni Mang Saroy noon. Sasabihin niya na lamang umano ang gagawin sa oras na magkatotoo ang kanyang hinala. Sa oras na mapasa kamay ko umano ang San Telmo, antayin lang na ibigay daw ito sa akin. Ang pagmamasid o pagbabalik-balik umano ng elemento ay ang pagkilala sa pagkatao ko kung mapagkakatiwalaan daw ba ako noon. At kapag nakapagdesisyon na lamang ang batang lamang lupa, ibibigay na lamang ito umano ng walang ano-ano noon. Dagdag ni Mang Saroy, hindi niya na kailangan pang bumalik pa. Ako na lamang umano ang kukonsulta sa kanya. Dahil alam niya na umano ang pahiwatig noong nilalang. At ito na nga yung ibibigay ang San Telmo. Ang tawag daw dito, mutya ng apoy o apoy-apoy. Kung sa summer pa, ang tawag ay mutya ng San Telmo. Umalis na ang matanda nun. Ako ay lutang na lutang. Hindi ko lubos maisip na yun palang dahilan. Hindi naman ako natakot talaga. Sadyang napuno lamang ako ng pagkamangha noon at pagtataka. Malay ko ba na magiging bahagi ng buhay ko mga kakaibang bagay na ito? 3 araw ang nakalipas. Hindi nagpapakita yung bata. Wala na rin akong napapansing liwanag sa likod ng bahay. Naisip ko nga noon na baka hindi na nagtiwala sa akin ito. Umabot pa ng 1 linggo. Hanggang sa noong galing ako sa pagka-uwi ko, Sir Seth, may nakita akong bilog na bagay na nakapatong sa may bintana. Hindi ito perpektong bilog. Para lang tinunaw na kung ano. Kinuha ko yon. At ganun na lang ang pagkagulat ko gawa ng napakalamig nito. Para akong humawak ng yelo. Ganun na ganun. Namamanid pa nga yung palad ko nun. Tinitigan ko yung gamit. Napapaisip ako sa kung ano kaya ito. Malaki lang ng 3 beses ito sa holen. Kulay itim, pero napakalamig. Dahil sa medyo kakaiba na yun sa pakiwari ko ay pinuntan ko ngayon itong si Mang Saroy. Medyo malayo yung bahay na nasa dulo ito. Gubat na yung kinaroroonan niya. Gabi na yun kaya nagmamadali talaga ako. Nang makarating ako sa kanila, nakita ko pa yung matanda na naglilikit ng tabako sa bungad ng pintuan. Napansin ko yung mukha niya na parabang nagulat. Yung tipong may pinapakiramdaman tapos kumunot yung mukha niya. Tumayo ito at tinitigan ako. Hindi ko pa man naikikwento sa kanya kung ano ang nakita ko nun. Siya na mismo ang nagsabi na nasa sa akin na umano ang apoy-apoy. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Mabilis na pumasok sa isip ko na yung bagay na dala ko, yun na yun. Ito po ba? Dukot ko sa bulsa. Yan na nga. Hindi naman maipagkakailan na nagbago ang presensya mo. Ipinagkatiwala nga yan sa'yo, Ebmi. Paano po? Nakita ko lang naman to sa bintana na nakapatong Kahit sa anong paraan basta mapasa kamay mo ang laruan niya ayos na yun. Nahihiya lamang siguro sa'yo. Siguro ay hindi siya sigurado kung tatanggapin mo ba yung bagay na yan. Kaya sinubukan niyang iwan na lang. Kapag hindi mo naman piniling hawakan yan pwede mo namang isaole. Pero wag na wag mong gagawin yon.
Sayang, malakas pa yung tangan mo kumpara sa akin. Mas malakas pa yan sa karga sa katawan ko. Bit-bit ng apoy-apoy ang kabuang proteksyon. Mas mabisa pa yan sa pinakamalakas na batoo mo. Kahit makipagpatayan ka hindi ka masasaktan dyan. Hindi kagad ako nakapagsalita nun. Naguguluhan ako sa mga sandaling ito. Nilinaw na sa akin ni Mang Saroy ang lahat. Ang bagay na nasa kamay ko. Kaloob umano ng isang elemento na kung tawagin mabuting sugo. Baka may gusto umanong ipagawa sa akin yon. Baka may misyon iyo. Depende sa kung ano ang pipiliin mo. Nasa sayo ang pagpapasya. Bastang alam ko'y ipinagkatiwala yan sa'yo dahil nga matapang ka at may mabuting loob. Hindi yan ibibigay sa kung sino na maglilika lang ng isang dilubyo. Ang mga nilalang na katulad noong nakikita mo, mabubuti yon. Akala ko pa naman ginto nang ibibigay. Yung laruan niya lang pala. Bali, bibit-bitin ko lang po ba ito lagi? Kung komisyon po, ano kayang klase yon? Tanong ko. Ay naman kay Mang Saroy. Katulad niya daw. Katulad niya na naging albularyo. Pero ang pagiging manggagamot niya ay pinag-aralan niya. Wala umanong nagbigay sa kanya ng tahas kung hindi nag-aral lamang talaga siya ng karunungan sa mahabang panahon. Basbas ang inaasam niya para maging mabisa ang mga karunungan niya. Pero ako ay hindi na kinakailangan ng ganon. Dahil binasbasan na umano ako nang hindi ko hinangad na maging isang dibino. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ng matanda. Marami pa itong sinabi. Mga bagay na alam niya naman na kakaiba. Para bang nagiging bukas na siya sa akin sa lahat ng mga nalalaman niya patungkol sa mga kababalagan. Maging sa kung paano siya manggamot. Sinabi niya rin sa akin ang mga ilang detalye. Sa huli ay pinapili niya ako. Gusto ko lang ba umanong maging normal o tutulong sa mga tao doon? Sabi ko naman ay pag-iisipan ko muna. Marami akong ginagawa sa buhay at dumagdag pa itong tinatawag niyang tahas. Dibino na daw kasi ako, Sir Seth. Gaya ng sinabi ko ay nasa iyo ang pagpapasya. Pero pinapaalalahanan kita. May ganyang bagay ka na. Asahan mo na ang mga pangyaring hindi mo magugustuhan. Mga subok na kung iisipin ay parang ang hirap lutasin. At syempre magiging mabango ka sa mga mangkukulam at mambabarang. Bukod pa dyan, posibleng may makalaban kang katulad mo rin. Posible ding iba. At hindi tao kung hindi mga aswang. Sinasabi ko sa ito kasi nga naranasan ko na yan. Tumangulang ako kay Mang Saroy. Pero natakot na ako nun. Hindi naman pwedeng nagsisinungaling yung matanda. Nahulaan niya nga ang pakay ng elemento kung bakit ito laging nagpaparamdam Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko alam kung napaparanoid lamang ako sa mga ikinuwento ni Mang Saroy. Pero para bang may nakatingin sa akin sa dilim. Yung tipong nakatingin lang, nagtatago. Maya-maya ay may naririnig na akong mga tinig na noon ko palang naranasan. Medyo nanibago ako, pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin ito. Nang makarating ako sa bahay, pinili ko noong magpahinga. Gawa ng maaga pa akong gigising bukas. Ako lang kasing gagapas ng palayan ko. Hindi naman gaano kalaki yon pero 2 araw ang tansya ko bago pa matapos ito. Yung apoy-apoy naman, nilagay ko lang sa ilalim ng unan. Pagkagising ko sa madaling araw, nakita ko yung bata. Napapitlag pa nga ako ng gawa ng nasa tabi ko lang siya. Nakatayo at nakangisi. Kinusot ko pa ang mga mata ko pero
naroroon pa rin ito. Tinanong ko kung anong ginagawa niya sa loob ng bahay. Pero hindi talaga ito tumutugon. Nakatitig lang, tapos tumalikod at naglakad. Maya-maya ay naglaho ito ng matapat sa may dingding. Hindi ko talaga alam kung bakit nagpakita na naman yon. Mabuti sana kung magsasalita para naman maintindihan ko ang paigwatig niya. Hindi na ako noon bumalik sa pagkahiga. Bumangon na lamang ako tapos isinilid ko sa bulsa ang apoy. Maliligo na lamang ako noon sa ilog. Malamig nang lumabas ako. Pero mas malamig ang nakasilid sa bulsa ko. Hanggang sa mga sandaling yun, Sir Seth, hindi nawawala yung lamig noon. Pero ang ipinagtataka ko kay Mang Saroy, para bang wala siyang naramdamang kakaiba. Maliban na lamang doon sa sinasabi niyang presensya ng mahawakan niyang gamit ko. Lalo na yung pagbungad ko sa kanya. Yun lang, at wala siyang sinabing malamig ito. Na para bang ako lang ang nakakaramdam na malamig ang bato. Napapalinga-linga pa ako noon habang papababa ng lugar. Tinatanaw ko ang paligid at baka naroroon lamang sa tabi-tabi ang batang lamang lupa. Nagtaka ako gawa ng wala naman. Noong tanaw ko na ang ilog, may nakita akong taong nakatayo sa gilid ng daan. Akala ko'y maliligo din yon, kaya't wala lang sa akin at dire-diretso lamang ako. Pero nang malapit na ako noon, napahinto ako at nagulat. Isang matandang babae ito. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin noon. Hindi ko siya kilala pero siya, para bang kilalang kilala niya ako. Binati ko naman yon. Sabi ko pa magandang umaga. Pero hindi ito sumagot. Nakatitig lamang ito sa akin at hindi talaga gumagalaw. Dumiretso ako ng lakad hanggang sa nasa bungad na ako ng maliit na ilog. Paglingon ko sa babae ay nanlaki ang mga mata ko. Gawa ng nasa likuran ko lang yon. Kamuntikan pa nga akong madulas noon patungo sa ilog. Yung tipong mga ilang dangka lang ang layo niya. Napakasama ng titig ng matanda. Kumabig ako sa gilid. Pinaba ko ang mga dala noon. Kinakabahan man ako pero sinita ko siya. Kako, huwag siyang magkakamaling gumawa ng bagay na hindi ko magugustuhan. Gawa ng tatagain ko talaga siya ng itak noon. Binunot ko ang itak. Dinuro sa kanya. Patuloy ko siyang tinataboy. Umalis ka dito. Alis. Alis sabi. Tatagain kita. Umatras naman yung babae. Hanggang sa maya-maya pa. Napalingat na lamang ako saglit bigla na lamang itong naglaho. Doon na ako sinakluban ng talagang matinding kilabot sa katawan. Malakas ang kutob ko, Sir Seth. Aswang yon. Hindi na ako naligo. Pinuntahan ko si Mang Saroy. Gising na rin na matanda nang makarating ako sa kanila. Maliwanag na nun. Sinabi ko kay Mang Saroy na may nakita akong babae sa may ilog. Hindi nagsasalita. At parang may gagawing hindi maganda. Sabi ko na di ba may mga mangyayaring hindi mo magugustuhan? Pinagkakainteresan ka na ngayon. Mahiwagang bagay ang hawak mo at nais yan kunin sa'yo. Kapag napasa kamay yan ng iba, ay naku lagot tayo dito. Dapat nilabanan mo yun May itak kang dala. Dapat tinaga mo ka agad. Malalaman naman yan kung aswang dahil makikita mo talaga yung totoong anyo niya sa oras na lumaban ka. Pero ako lang ha. Pakiramdam ko hindi aswang yon. Di kung aswang pa, di sana. May iba ka sanang masasabi doon. Kunwari mabaho, may mabigat sa katawan mo, hindi naman kaya para kang mabibingi. Kung wala,
Hindi aswang yon. Tsaka, hindi basta-basta lumalapit ang isang aswang. Wika ni Mang Saroy. Napakunot na noo ko noon. Naisip ko tuloy na itapon na lamang ang gamit. Sinabi ko pa nga kay Mang Saroy na sa kanya na lamang yon. Wala na akong pake kung aswang man yun o hindi. Basta't ibibigay ko na sa kanya itong apoy-apoy. Ayon sa albularyo, hindi niya ugali ang magkaroon ng gamit mula sa iba na magpapalakas pa sa abilidad niya. Isa pa, ako daw ang napili kaya dapat ko lang itong pangalagaan. Sa ayaw at sa gusto ko, kahit ibigay ko pa umano sa iba ang gamit, nakabuntot na sa pagkatao ko ang mga subok nun. Wala akong ibang gagawin umano kung hindi ang protekta ng sarili ko. Kung tutuusin ay kayang-kaya naman daw talaga. Kinakailangan ko lang noon ang lakas ng loob. Sino mang taong lalapit sa akin isa lang ibig sabihin. Iba na ang pakay. Kilala daw ako ni Mang Saroy at hindi ako yung tipo ng tao na nakikisalamuha. Dahil nga ito sa isyu ng nanay ko. Nung buhay pa ang tatay ko noon. Nakausap daw kasi niya ang tatay. Mula nang malaman ko ang kalokohan ng nanay ko, malaki daw ang pinagbago ng ugali ko. Gulong-gulo talaga ako. Oo, at naniniwala ako sa mga sinasabi ni Mang Saroy. Pero wala akong tiwala sa sarili ko noon. Hindi pa ganoon kabuo ang tiwala ko sa kung anong gamit na napasa kamay ko noon. Na siya mang batay sa matanda. Kabuang proteksyon umano. At pwede umano akong makipagpatayin ng hindi man lamang nasasaktan. Siya, sige. Paglalaanan kita ng mahabang oras. Sasamahan kita. Oo, hindi naman sasama ka sa akin sa kung saan gusto kong pumunta. Alam ko namang may magaganap Tingin ko may lakas ng loob ka na noon Tapos kapag nasanay ka na ikaw na lang mag-isa sa susunod. Sumang-ayon naman ako. Tumango ako at sinabing tatapusin ko lamang ang paggapas sa maliit na palayan. Ayon naman dito'y tutulungan niya umano ako noon. Bagay na napangiti talaga ako at napahanga sa kanya. Walang asawa si Mang Saroy. Matagal nang namatay. May mga anak siya. Kung saan naman ang mga ito ay puro babae. Ang isa ay nakapag-asawa habang ang dalawa ay puro dalaga. Ang pinakabunso ay kaidaran ko lang. Itong wala pang mga asawa. Pangalanan nating Ina at Ira. Bali si Ira ang kaidaran ko. Sakto lang sa akin ang buhay nila. Yung tipong larawang probinsya talaga. Isang palapag na nakaangat ang sahig sa lupa. Pero may banyo sila na nakabukod noon sa likod. Hindi katulad ng sa amin na wala. Ay na nga. Sumama muna sa akin si Mang Saroy. Tinulungan niya talaga ako noon. Pagsapit pa ng tanghali dumating naman si Ira. Nagatid ng pagkain. Nakantsawan pa nga ako noon dahil iba daw ako kung makatitig sa anak niya pero ayos lang naman umano yun gawa ng binata at dalaga naman. Sabi pa niya, kapag mamimili daw ng lalaki ang kanyang anak dapat yung katulad ko umano na masipag. Itong si Ira hindi na tuloy makatitig sa akin noon. Ganon din ako. Nahihiya na ako. Bagamat 2 araw ang tansya ko sa paghapas ng palay kung ako lang. Pero kahit 2 pala kami, 2 araw pa rin natapos. Napakabagal kasi ni Mang Aroy. Pero sinabi niya naman noon na babalikan na lang daw namin kinabukasan. Dagdag pa niya, doon na lang daw ako maghapunan sa kanila. Tiyak na naiisip umano ng kanyang mga anak na kasama ako sa hapunan kaya naganda na marami yon. Tumanggi ako. Sabi ko sa bahay na lamang ako pero ay naman sa kanya. Huwag akong tatanggi dahil hindi daw siya tumanggi nang alukin ko ito ng kain noon. Wala akong nagawa kaya nung matapos kong mabigas yung palay at nasilid na sa sako, sumunod na lamang ako kay Mang Saroy. Iniwan lang namin sa kamalig yung mga bigas noon. May kamalig naman doon sa palayan na gawa ng tatay ko. Habang patungo kami noon sa kanilang Mang Saroy, may nabanggit sa akin ito.
Nabigla ito gawa ng patungkol ito sa aking ama. Alam ko daw ba ang totoong dahilan sa pagkamatay ni tatay? Sabi ko naman sa kanya ay sakit sa baga yon. Pero umiling itong si Mang Saroy. Matagal na daw nagpapatingin sa kanya ang tatay ko. Kinukulam daw yon. Nagawa niya namang mapigilan ito. Nakontra niya ang kulam pero hindi niya napuksa ang salarin. Hanggang sa nalaman niya na lamang napatay na si tatay. Nagulat siya noon dahil kumakailan lamang umano bago pa mamatay ang tatay ko. Dumalaw pa yun sa kanya. May dinadaing na naman ito sa likod at balikat. Pagsuri niya, padaot ulit umano ang tama. Pero ibang klaseng padaot na umano. Barang na ang ginamit sa kanya. Gumawa na naman ng paraan si Mang Saroy. Ang hindi niya inaasahan mabilisang barang pala yun. Huwag daw ako magugulat, pero malakas ang kutob niya na sariling kapatid daw ng tatay ang napadaot dito. Ito yung tiyo ko na siya namang sinamahan ng nanay ko. Biglang nagpantig ang tenga ko nun. Nakaramdam ako ng galit. Wala kasing sinabi sa akin ng tatay. Tahimik lang siya pero napapansin ko naman ang pag-alis niya. Ang hindi ko alam noon ay nagpapagamot na pala ito kay Mang Saroy. At ayun, namatay na lang. Walang iyang tiyo ko yan. Walang hiya sila ng nanay ko. Tawagin natin ang tiyo kong Nicolas. Mas matanda ito kay tatay. Hindi ko alam kung saan sila nakatira. Pero gusto ko talagang gumanti nun. Sinabi ko ito sa albularyo. Tulungan niya ako na patayin ko ang tiyo. Kung papala rin ay isasama ko pa ang nanay ko na tampalasang may pagkatao nun. Napakabait kasi ni tatay tapos ganun ang gagawin nila sa kanya. Yung nagpakita sa'yo na babae, tingin ko yun ang nautusan na bumarang. Ang malala pa siguro may balak din sa'yo yun. Hindi ako sigurado Pero ang pagpaparamdam sa'yo ng elemento, alam kong may dahilan yon. Gusto kanyang protektahan. Yun ay base sa pagkakaintindi ko. Paano po nangyari yon? Nagkataon ba yun, Mang Saroy? Hindi nagkataon, Hiyo. Kung hindi tadhana mo talaga ito at alam na mga elementong yun ang mangyayari kaya binigyan ka na kaagad ng proteksyon. Alam mo bang habang nasa palayan tayo kanina, sinasadya kong kantsawan ka para hindi mabaling yung atensyon mo. Nagpakita ang matandang sinasabi mo at kapag namalayan mo ito, matitiktikan ka niya. Hayaan mo siya. Magkunwari ka. Kunwari wala kang alam. Gagapangin natin yung hayop na yon. Tinataniman ka niya ng padaot. Nararamdaman ko ito sa'yo pero alam kong hindi ka tatablan. Paliwanag ni Mang Saroy. Hindi handa ang isip ko noon sa lahat ng nalaman ko. Kaya parang sasabog ang ulo ko. Idagdag pa dyan ang galit na wari ko pa. Gusto ko talagang kumilaw ng tao noon. Nang makarating kami sa bahay nila Mang Saroy, ay na nga, doon ako nakapaghapunan sa kanila. Pero matapos noon ay hindi ako pinauwi ng bahay. Doon na lang muna umano ako manatili noon. Habang may problema pa ay wag daw akong uuwi dahil may ritual sa paligid ng bahay ko. Bagamat hindi ako tatablan nito, pero kailangan pa rin umalong maalis yon. Nung bumisita umano siya ay may kakaiba na at walang kinalaman dito yung elemento. May sumpa na raw sa paligid ng bahay. Sumpang pangpatay ng tao. At ito yung sinasabi niyang ritual. Yun nga ang dahilan kung bakit nakuha niya kaagad ang pagpaparamdam ng elemento. May gusto itong ibigay para pang depensa sa akin noon. Gayun din sa mga nakatirang elemento sa lugar. Dahil may epekto din umano ang sumpang nakatanim sa bahay na yun sa kanila. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Mang Saroy, bagamat may laro ang San Telmo daw ang bata,
Hindi gagana ang proteksyon nito kapag hindi na pa sa kamay ng tao. Mas banal kasi umano ang tao kesa sa mga lamang lupa noon. Kaya kinakailangan ko manong mahawakan ng gamit para gumana ang kabuuang proteksyon nito. Unang kilatis ni Mang Saroy, akala niya'y galang elemento lang. Pero ang totoo, dun daw talaga ito nakatira. Umiiwas lamang ito dahil nga sa sumpa. Sobrang lalim na ng mga sinisiwalat sa akin ni Mang Saroy. Pero kahit papano sa mga sandaling yon, malinaw ko namang naiintindihan ito. Kumbaga, nakikipagtulungan sa akin ng batang elemento. At dahil dito ay naging dibino umano ako. Kinabukasan, maaga naming natapos ang ani. Tapos yung bigas na may taho pa, dinala namin doon sa bahay nila Mang Saroy. Ito namang mga anak niyang dalaga ang napag-utusan noon na ibilad ang bigas para magiling ito matapos ng 2 araw. Habang nangyayari naman yon ay kumikilos na kaming dalawa ni Mang Saroy. Hindi niya na daw idadaan pa ito sa espiritual na pamamaraan. Pisikalan na lamang umano, gawa ng lubhang malakas sa mangkukulam, at ako mismo ang pupuksa dito ayon sa kanya. Naglilibot kami noon sa lugar, sa paligid lamang ng bahay namin. Gulat na gulat ako noon. May nakuhang kung ano mga bagay si Mang Saroy. May bungo pa nga doon. May bungo ng tao na hindi ko alam kung paano nakarating sa paligid ng bahay namin. Ayon kay Mang Saroy, parang sumpa ng bituka ang pamamaraan. Ganoon na ganoon umano ang konsepto. Iba nga lang ang nilagay nun. Buto ng tao. Isipin niyo, Sir Seth, bukod sa bungo ay may iba pang nakuha itong matandang ito. Tadyang yun, Sir Seth. Kumbaga, ribs ng isang kalansay. Ang lupit umano ng pagkakalagay ng sumpa. Duda si Mang Saroy na may plano umano ang tiyo ko na ang kininang lupa ng tatay. Maliban kasi sa sagabal ako sa relasyon nila ng nanay ko, balak din itong kunin ang lupain nun. Nagtanong naman ako kay Mang Saroy noon sa kung anong gagawin namin. Ay naman sa kanya, nakuha niya na umano ang sumpa at posibleng bumalik yung matandang babae para magsagawa na naman ng iba. Kung kulam o barang lamang umano ang gagamitin, maaalis din umano yon. At malamang alam ng kalaban na natatanggal ito. At nagdududa ito na dahil yun kay Mang Saroy. Ang hindi lang alam umano ng mangkukulam na yon ay dahil pala ito sa apoy-apoy. Dahil maging ang sumpa ay hindi daw tatalab sa akin nun. Maliban na lang sa ibang taong mapapadako sa bahay dahil doon nga lilipat ang sumpa na ito. Nagtungo kami noon sa itaas na parte ng kinatitirikan ng bahay ko. Ayon kay Mang Saroy ay mag-antay daw kami doon. Nagreklamo naman ako kasi nga amoy dumi doon. Mantakin niyo ba naman doon ang puslitan ko kapag dumudumi ako? Sabi pa ni Mang Saroy, damak daw ako, yung kadiri. Kako naman saan itatayo ang kubeta? Iba mato nga yun. Tinutubuan ng saging pero ang ilang dangkal mula sa ibabaw ng lupa, bato na. Ito pa yung bato na tinatawag na banika, yung adobeng sobrang tigas. Mga 2 araw din yung pagbabantay namin sa lugar. Napagiling na nga lang noon ang bigas pero wala pang pahiwatig ng mangkukulam. Naiisip ko na nga noon na puntahan na lamang ito. Alam naman daw ni Mang Saroy kung saan nakatira. Gawa namang nakuha niyang lugar nito nang magkumbati daw sila habang may sakit pa ang tatay. Pero ayon kay Mang Saroy, pagkakamali umano kapag sinulong namin ang lugar. Kung may inihahanda daw kami sa paligid, mas lalo na umano yung matandang yon, na posibleng ikapahamak namin nun. Kaya hanggat wala pang idea ang kalaban na kumikilos na kami, antay na lang talaga ito dahil babalik yon. Hindi nagkamali si Mang Saroy. Muli kong nakita ang matandang babae.
doon lang ito mismo sa gilid ng palayan na para bang may hinahanap ito. Nagkataon naman na wala si Mang Saroy nun. Nasa bahay lamang ito dahil nga may ginagawa pa. Nauna lang ako maglibot at sumaktong nakita ko itong matandang babae. Takip silim nun. Nagdilim ka agad ang paningin ko na makita siya. Lumapit ako at tinitigan ito na masama. Sabi ko pa nga sa kanya, kung ano man ang sadya niya, alam ko na yon. At kung tatangkain itong tumakas, hindi na ako papayag. Tumawa ang matanda. Napangalanan na lamang nating Desma. Hilaw na hilaw yung pagkatawa niya. Nakasimangot tapos nakatawa. Parang demonyo tingnan. Doon ko palang naramdaman na may kakaiba sa kanya. Buhat ng naturuan na kasi ako noon ni Mang Saroy kung paano kilatisin ang tao na may kakaibang abilidad noon. Basta, hindi ko maipapaliwanag ng maayos ito. Yung tinatawag na instinct lang. Nagtatayuan ng balahibo ko, pero hindi ako natatakot. Lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Yung paningin ko naman ay para bang naduduling. Ganun na ganun. Maya-maya ay bigla na lamang nagsalita ito at ang sabi pa, kung ano-ano umano ang pinagsasabi ko. Hindi niya umano maintindihan. Doon ko siya diniretso na sabihang balak niya akong patayin. Na siya ang pumatay sa tatay ko. Na siyang pag-uutos naman ng kapatid ng tatay ko na si Nicolas. Tama di ba? Ngayon magsalita ka hanggat may pagkakataon pa. Ilang saglit na lang mamamaalam ka na sa mundong ito na hindi na babagay para sa taong katulad mo. Lumapit ito sa akin, Sir Seth. Nakikita ko yung mga daliri niya na pumipitik-pitik nun. Bumubuka-buka ang bibig. Hinayaan ko yon. Sa mga sandaling ito ay malaki ng tiwala ko sa apoy-apoy. Hanggang sa mga isang dipa na lamang ata noon ang layo, ay huminto si Desma na para bang gulat na gulat. Tinanong pa ako kung wala daw ba akong nararamdamang kakaibang sakit sa katawan. Para akong matatawa nun. Ang ibig sabihin pala ay nagpapalipad na siya ng kung anong orasyon. Pero wala talaga akong nararamdaman nun. Sabi ko pa, ano bang ginagawa niya? At nagtanong siya kung may nararamdaman ba ako. Napansin kong naging balisa ito, na para bang nagdadalawang isip kung aalis o hindi nun. Luminga-linga pa ito sa paligid. Hindi ko inaasahan noon na si Mang Saroy pala ay nasa likuran ko na. Kakarating lamang nito. Tinawag niya ako at ang sabi nito, huwag ko na palalampasin pa. Kung nakaligtas daw ito sa kanya, imposible na umano sa akin yon. Ito namang si Desma. Bigla na lang naging maamo ang mukha niya. Wala daw siyang gagawin sa akin. Tsaka wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng tatay ko. Dapat kanina mo pa sinabi yan. Sa pinapakita mo ngayon, para na rin inamin mo yung pagkakasala mo. Ngayon naman tingin mo tagilid ka na. Saka ka lang nagdudumili. Galit na galit ako nun. Sinapak ko ang matandang ito sa mukha. Hindi ko lubos maisip na ganoon kalakas ang pinsala, Sir Seth. Dama ko yon gawa ng umalugpa pati ang katawan ko. Tapos itong matandang babae. Puryagaba. Nawalan yun ng malay. Hindi na gumalaw pa matapos matumba. Si Mang Saroy na ang umasikaso. Sabi niya ay tutuluyan niya ito at siya na ang bahalang luminis sa bakas. Hindi naman ako nagsalita nun. Pinaalis ako ni Mang Saroy. Dumiretso na ako noon sa bahay ko mismo. Nakita kong kinakaladkad ni Mang Saroy ang matandang babae. Tingin ko, kinitil niya na siguro yon. Nakaramdam ako ng awa pero para saan naman yung pagkaawang yon? Masamang tao at nararapat lamang mamatay. Kinabukasan ay maagang dumalaw si Mang Saroy. Huwag na umano kong mabahala.
Pero sinabi ko sa kanya na hindi pa ako tapos nun. Kailangan kong harapin itong kalaguyo ng nanay ko. Ayon naman kay Mang Saroy ay wag daw muna dahil bago pa lang sa akin ang gamit ko. Pakainin muna ito ng kabutihan bago ako pumatay nun. Kaya nga siya na lamang ang kumitil kay Desma dahil sa oras na lamunin daw ako ng kasamaan, magiging mas malala pa umano ako katulad ni Desma. Ganun umano ang mga gamit na may likas na mutya. Umaanib daw kasi ang bisa nito sa katawan ng kung sinong may tangan. Sumunod naman ako noon kay Mang Saroy. Maraming araw ang lumipas. Biglang napabisita si nanay sa bahay. Kinakamusta ako. Sinabi pang may dumalaw ba umano na matandang babae. Kung nakita ko daw ba yon? Nanlaki ang mga mata ko noon. Alam kong hindi ako ang sadya ng nanay ko. Kung hindi yung babae. Hindi na kasi nakauwi yun at malamang ay nagtataka nang nag-utos para ipapatay ako. Sinabi ko sa nanay ko na hanggat magaan pa ang loob ko sa kanya, umalis na siya. Dahil kapag nagsaklob na ang dilim sa paningin ko ay hindi ko na siya kikilalanin bilang ina. Umalis yun kaagad. Sinundan ko pa ng tingin ito at nakita ko sa may ibaba si Tio Nicolas. Nanggagalaiti ako sa galit nun. Pero pinili kong kumalma. At sabi ko sa sarili ko ay may mga oras din sila. Hanggang sa nag-edad 20 na ako nun, tinupad ko talagang sinaaran kong kataganon. Dinalaw ko sila nanay nang malaman ko kung saan nakatira. Ginulpi ko si Tio Nicolas. Gabi pa yon. Yung gulpi, yung tipong hindi na bubuhayin pa. Pero naawa na lamang ako bigla kung kaya naman iniwan ko na lang yon. Hindi ko alam kung bakit naawa ako. Samantalang galit na galit naman ako noon. Pakiramdam ko dahil ito sa gamit ko. Umuwi na lamang ako at sinabi ko ito kay Mang Saroy. Ayon naman sa kanya ay ayaw daw ng gamit ko ang pumatay ako. Kaya nagkaganon. Posible din daw nakasama ko sa mga sandaling yon ang batang lamang lupa na siyang humipo sa puso ko para magbago ang isip ko noon. Naging katuwang na ako ni Mang Saroy. Naging manggagamot. At yung anak niyang si Ira, nakatuluyan ko. Nagpakasal kami at nabiyayaan ng 4 na anak. Puro babae. Hindi ko alam kung bakit puro na lang babae. Nasa gene siguro ng asawa ko yung magsilang ng puro babae noon. Kasi nga mga babae din yung mga kapatid niya. Sa kabila ng lahat ay masaya naman ako. May magandang buhay. Napaunlad ang lupain tapos may negosyo kaming hayupan. Bukod sa proteksyon ng apoy-apoy, malakas din kasing humatak ng positibo ito. Kaya dumadagsa yung swerte. Ayon kay Mang Saroy. Naniwala naman ako kasi nga totoo naman yun pero sinasabayan pa rin talaga ng pagsisikap. Aanin ng swerte kung tamad ang isang tao, di ba? Hindi naman uulan yung pera. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko. Sa kwento kung paano ko nakuha at paano ko nagamit ang mutya ng San Telmo.